Araw-araw na mga salita ng Diyos. Di nagbabago at di nalalabag ang awtoridad ng lumikha. Isa, gumamit ang Diyos ng mga salita para likhain ang lahat ng bagay. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 5. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na ito ay mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 11. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang tuyong lupain at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang tuyong lupain na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na nilikha na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa bukas na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na nilikha na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-kanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 24 hanggang 25. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na nilikha ayon sa kani-kanyang uri, ng bakahan at ng mga nilikha na umuusad, at ng mga hayop sa lupa ayon sa kani-kanyang uri. At nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang hayop sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang bakahan ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 2. Ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita para magtatag ng kasunduan sa tao. Henesis, Kapitulo 9,
versikulo 11 hanggang 13. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba sa lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon, ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. 3. Ang mga pagpapala ng Diyos. Henesis, Kapitulo 17, versikulo 4 hanggang 6. Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan. Sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa, at ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Henesis, Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang 19. Si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, at dapat nilang maingatan ang daan ni Jehovah na gumawa ng makatarungan at kahatulan, upang padatnin ni Jehovah kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Henesis, Kapitulo 22, versikulo 16 hanggang 18. Sa aking sarili ay sumumpa ako, sabi ni Jehovah, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Hob, Kapitulo 42, versikulo 12. Sa gayoy pinagpala ni Jehovah ang huling wakas ni Hob na higit kaysa sa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Ano ang nakita ninyo sa tatlong bahaging ito ng kasulatan? Nakita na ba ninyo na may prinsipyo sa paggamit ng kanyang awtoridad ang Diyos? Halimbawa, gumamit ang Diyos ng bahaghari para itatag ang kasunduan sa tao. Naglagay siya ng isang bahaghari sa kaulapan para sabihin sa tao na hindi na niya kailanman gagamitin ang baha para sirain ang mundo. Ang bahaghari ba na nakikita ng mga tao ngayon ay pareho pa rin sa binigkas mula sa bibig ng Diyos? Nagbago na ba ang kalikasan at kahulugan nito? Walang dudang hindi ito nagbago. Ginamit ng Diyos ang kanyang awtoridad para isakatuparan ang pagkilos na ito, at ang kasunduan na kanyang itinatag sa tao ay nagpatuloy hanggang ngayon, at siyempre,
Ang panahon kung kailan mababago ang kasunduang ito ay nasa Diyos. Matapos sabihin ng Diyos, ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, laging sumusunod ang Diyos sa kasunduang ito hanggang sa ngayon. Ano ang nakikita mo rito? Bagamat nagtataglay ang Diyos ng awtoridad at kapangyarihan, napakahigpit niya at maprinsipyo sa kanyang mga pagkilos at nananatiling totoo sa kanyang salita. Ang pagiging mahigpit niya at ang mga prinsipyo ng kanyang mga pagkilos ay nagpapakita ng pagiging hindi nalalabag ng lumikha at ng di nalalampasang awtoridad ng lumikha. Kahit na nagtataglay siya ng kataas-taasang awtoridad at ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan, at kahit na may kapangyarihan siya na pagharian ang lahat ng bagay, hindi kailanman nasira o nagambala ng Diyos ang kanyang sariling plano, at sa bawat pagkakataon na kanyang ginagamit ang kanyang awtoridad, ito ay mahigpit na naaayon sa kanyang sariling mga prinsipyo at lubos na sumusunod sa kung ano ang binigkas mula sa kanyang bibig at sumusunod sa mga hakbang at layon ng kanyang plano. Hindi na kailangan pang sabihin ang lahat ng bagay na pinaghaharian ng Diyos ay sumusunod din sa mga prinsipyo kung paano ginagamit ang awtoridad ng Diyos, at walang tao o bagay ang hindi kasali sa pagsasaayos ng kanyang awtoridad, ni hindi nila mababago ang mga prinsipyo kung paano ginagamit ang kanyang awtoridad. Sa mga mata ng Diyos, ang mga pinagpala ay nakakatanggap ng magandang kapalaran na dala ng kanyang awtoridad, at ang mga isinusumpa ay nakakatanggap ng kanilang kaparusahan dahil sa awtoridad ng Diyos. Sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng awtoridad ng Diyos, walang tao o bagay ang hindi saklaw ng paggamit ng kanyang awtoridad, ni makapagbabago ng mga prinsipyo kung paano ginagamit ang kanyang awtoridad. Ang awtoridad ng lumikha ay hindi nababago ng mga pag-iiba sa anumang salik, at gayon din, hindi nababago ng anumang dahilan ang mga prinsipyo kung paano ginagamit ang kanyang awtoridad. Maaaring sumailalim sa napakalaking pagbabago ang langit at lupa, ngunit ang awtoridad ng lumikha ay hindi magbabago. Mawala man ang lahat ng bagay, ngunit hindi kailanman mawawala ang awtoridad ng lumikha. Ito ang diwa ng di nagbabago at di nalalabag na awtoridad ng lumikha, at ito mismo ang pagiging napaka-natatangi ng lumikha.